Sa isang liblib na baryong napapalibutan ng palayan, ilog at masukal na gubat, naninirahan ang isang sabongerong kilala hindi dahil sa galing, kundi dahil sa malas, si Lando Talunan Gutierrez. Hindi naman dahil mahina ang mga manok niya, kundi dahil wala siyang pambili ng mga malalakas na lahi. Ang tanging panabong niya ay isang payat, maninipis ang balahibo at tila laging gutom na manok na tinawag niyang siopaw. Kahit mahina, mahal niya ito. Siya ang nag-iisang bagay na hindi nang iwan kay Lando. Si Lando ay nakatira sa isang maliit na kubong halos mahangin ng konti ay gumuguho. May 3 butas sa bubong, may sira sa dingding, at ang sahig ay halos mapuno ng putik kapag umuulan. Ang kanyang ina ay matagal nang pumanaw at ang ama niya ay isang dating sabongero rin na namatay dahil sa sakit na nakuha sa sobrang pagod sa bukid. Walang trabaho si Lando kundi tumulong sa isang nagmamay-ari ng sabungan sa bayan merkado. Siya ang tagawalis ng balahibo ng mga natalong manok, tagabuhat ng mga kulungan at tagapahinante ng mga veterano sa sabong. Maliit lang ang kita pero sapat para makabili ng mais, asin at kaunting tirang ulam. Madalas siyang iniinsulto ng mga sabongherong mayayabang. "Lando, tumaya ka na. O baka naman gusto mo nang magsangla ng kubo mo. Hahaha, Lando, ipang-ulam mo na lang yang manok mo." Siopaw, baka lumpuhin sa isang palo pa lang. Ngunit hindi sumasagot si Lando. Tahimik lang niyang hinahaplos si Siopaw, palaging nangangarap. May utang si Lando sa pinakamayamang tao sa bayan, si Don Marcial Alvarado, kilala bilang malupit, sakim at walang awa. Kapag hindi nakabayad sa itinakdang araw, kukunin nito ang lupa, kubo o anumang bagay na mahalaga. Isang hapon, dumating sa kubo ni Lando ang 2 tauhang mukhang siga. "Lando," sambit ng isa. Sabi ni Don Marcial, "Huling linggo mo na. Pag di ka nagbayad, kukunin namin ang lupang ito at pati ang manok mong si Siopaw. Gagawin daw naming pulutan." Nanlamig ang katawan ni Lando. Bago pa man siya makasagot, itinulak siya ng isa at iniwan siyang nakaluhod sa putikan. Ang tanging naisip niya ay ang maliliit na pangarap niya. Baka hindi na niya makamit ang kahit ano. Kinagabihan, rumaragasa ang malakas na hangin, kulog at kidlat. Parang gustong gibain ang kubo. Si Lando ay nakaupo sa tabi ni Siopaw. Niyayakap ang manok upang hindi ito matakot. Nang bigla, may kumalabog sa likod ng kubo. Isang puting liwanag ang umiikot sa lupa, tila apoy na walang init. Nang lumapit siya, nakita niyang ang pinanggagalingan ng liwanag ay isang piraso ng bawang, ngunit kulay ginto at parang humihinga. Hindi makapaniwala si Lando. Kumikintab ito sa dilim. Umiikot ang liwanag na parabang may espiritu sa loob. Nang dahan-dahan niya itong abutin, bigla itong nagliwanag ng mas matindi. At sa mismong sandaling hawakan niya, ito naramdaman niya ang init na parang dumadaloy sa mga ugat niya. Isang malambing at malamig na tinig ang marahang bumulong. "Ako ang mutya ng bawang, tagapag-ingat ng swerte, lakas at tagumpay. Nahanap mo ako, kaya tutulungan kita." Napalunok si Lando. Hindi niya alam kung multo, diwata o engkanto ba ang nasa loob ng mutya. Pero hindi siya nakaramdam ng takot. Parang may init ng pag-asa na kumakalat sa dibdib niya. Nang dinala niya ang mutya sa loob ng kubo, biglang nagbago ang kilos ni Siopaw. Mula sa pagiging matamlay, bigla itong naging alerto. Tumalbog, tumalon, pumalakpak ang pakpak at nag-umigting ang katawan na parang mas malakas. Kinabukasan, sinubukan niyang patakbuhin si Siopaw sa bakuran. Gulat si Lando. Ang dating makupad na manok ay biglang bumilis, parang tumatalon ng lampas-lampas mga bato at pilapil.
At nang ipainom niya ng tubig na may piraso ng mutya ang manok, parang tumindi ang lakas nito. Ngunit hindi ito nagmumukhang halimaw o masama. Parang nagkakaroon lang ng totoong enerhiya. Nang hapong iyon, dumaan sa kubo si Mang Cardo, isang veteranong sabungero. "Lando, may bakanting laban mamaya. Walang gustong lumaban sa manok ng tagapulan tubig kasi malakas daw. Kung gusto mo, isali mo si Siopao. Sagot ko ang bayad." Napatigil si Lando. Ito na ang pagkakataon. Kapag nanalo siya, may pambili siya ng pagkain. May pambayad siya ng utang. May pag-asang mabuhay. Hawak ang mutya, hinagod niya ang balahibo ni Siopao. Ito na ang unang hakbang natin. Sana tama ang sinabi ng mutya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Lando ng pag-asa. Dumidilim na ang langit nang dumating sina Lando at Siopao sa sabungan ng Bayan Merkado. Ang buong lugar ay tila isang palarong puno ng usok, sigawan, tawanan at batuhan ng pera. Sa sandaling iyon, ramdam ni Lando ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot sa pagkatalo, kundi dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na may pag-asang manalo ang kanyang manok. Pagpasok niya, agad siyang nilapitan ng mga veteranong sabongero. "Hoy si Lando! Talagang isasali mo yung manok mong payat? Baka isang palo pa lang, himatay na. Ha ha ha! Sino kalaban mo? Yung tagapulan tubig? Aba, baka umuwi kang luhaan." Ngunit hindi sumagot si Lando. Tahimik niyang hinaplos si Siopao, kinapa ang maliit na mutya sa loob ng bulsa at ramdam niyang umiinit iyon. Parang sinasabing handa na. Maya-maya, lumapit si Mang Cardo at kinamayan siya. "Lando, huwag kang kabahan. Makinig ka lang. Ang kalaban mo ay si Goryo, kilalang veterano. Malaki ang manok niya, mukhang malakas. Pero basta't tiwala ka sa sarili mo. At sa manok mo, may laban ka." Tumango si Lando. Ito na iyon. Ang malaking kalaban, si Berdugo. Naghiyawan ng mga tao nang lumabas ang kalaban, ang manok na tinatawag na Berdugo. Pulang-pula ang balahibo, malalaki ang hita at matalim ang mga mata. Kapag tumuka, parang kidlat. Kapag pumalo, parang martilyo. Lahat ay humiyaw. "Berdugo! Berdugo! Pulang tubig! Wala yan si Siopao. 3 palo lang, tapos na." Nang makita ni Lando ang hitsura ng kalaban, muntik nang manghina ang loob niya. Para bang bundok kumpara kay Siopao. Ngunit nang lumingon siya sa manok niya, biglang pumalakpak ng malakas ang pakpak nito na para bang nagsasabing, "Lalaban ako, amo." At muling uminit ang mutya sa bulsa ni Lando. Habang tinatarian ng 2 manok, napansin ni Lando ang kakaiba. Siopao, kahit maliit, ay hindi kinakabahan. Parang lumalakas pa ang tindig. Si Berdugo naman ay tila hindi mapakali. Parang kinakabahan. Nagbulungan ang mga veterano. Ba't parang nanginginig ang Berdugo? Hindi yan nagkakaganoon ah. May nararamdaman bang kakaiba? Ngunit walang nakapansin na ang mutya sa bulsa ni Lando ay naglalabas ng malakaluskos na enerhiya. Simula ng laban. Handa. Pitik. Nagkawala ang 2 manok sa gitna ng sabungan. Agad umatake si Berdugo, isang malakas na palo na dapat ay nakapagpabagsak kay Siopao. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, nakaiwas si Siopao nang parang mas mabilis pa sa dati. Nagingay ang mga tao. "Uy, ang bilis! Imposible yun ah!" Iwas siya sa unang palo. Sunod-sunod ang palo ni Berdugo, pero lahat iniwasan ni Siopao sa pamamagitan ng maliliit ngunit eksaktong galaw na parang nauna pa siya sa pag-atake. Parang alam niya ang galaw ng kalaban. Nang lumapit ang pulang manok para sa isang malakas na suntok bogsh, isang biglang palo ang binitawan ni Siopao tama sa leeg ni Berdugo.
Namilog ang mga mata ng lahat. Tama. Tama sa leeg. Bagsak si Berdugo. Napasigaw ang announcer. Tapos na ang laban. Panalo ang manok ni Lando si Siopaw. Nangisay si Berdugo sa lupa, hindi makabangon. Si Siopaw ay nakatayo ng matikas, tila hindi man lang napagod. Pagkatapos ng laban, halos lumuwa ang mata ng mga tao. Halos lahat ay natalo sa pustahan dahil walang naniwala kay Lando. Samantalang ang taya ni Mang Cardo at ng ilan ay dumoble, trumiple at lumaki ng sobra. Si Mang Cardo ay lumapit kay Lando na nagpupugay. Lando, iba ang manok mo. Parang may anghel na naggabay. Panalo ka at eto. At inabot niya ang malaking halaga ng pera bilang bahagi ni Lando. Nanginginig ang kamay ni Lando habang hawak ang salapi. Hindi niya akalaing makakahawak siya ng ganoong kalaking pera sa buong buhay niya. Ang misteryosong boses muli. Habang papauwi, naramdaman niyang muling nag-init ang mutya sa bulsa. May bumulong. Ito pa lamang ang simula. Tuluyan ka pang yayaman, Lando. Basta't gamitin mo ako sa tamang paraan. Napatigil siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Pero isa lang ang malinaw nagsimula nang magbago ang kanyang kapalaran. Matapos ang unang tagumpay ni Siopaw, kumalat sa buong bayan merkado at mga karatig baryo ang balita tungkol sa manok ng mahirap na si Lando na tinalo ang isang halimaw na manok mula Pulantubig. Ilang araw pa lang ang lumilipas pero tila naging alamat na agad ang pangalang Siopaw, ang mahiwagang manok. Pagbabago sa araw-araw na buhay. Kinabukasan matapos ang laban, nagising si Lando ng may ngiti. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-alala kung saan kukuha ng pera pambili ng bigas. Bumili siya ng 2 kilo, isda at kaunting gulay. Nagpasalubong pa ng pandesal kay Aling Pacing. Pag-uwi niya, napansin niyang mas mabilis gumalaw si Siopaw. Parang mas tumatalas ang tingin, mas kumikintab ang balahibo. Minsan, kapag kinakausap niya, parang sumasagot ang manok sa pamamagitan ng tunog at kilos. Sa tuwing nilalagay niya ang mutya ng bawang sa tabi nito, mas nagiging masigla ito. Paganyaya muli sa sabungan. Isang hapon, pumarada sa tapat ng kubo si Mang Cardo, sakay ng tricycle. Lando, may laban ka ulit. May naghahamon sa'yo. Ang manok daw nila ay nanalo ng 8 sunod-sunod. Malaki ang premyo ngayon. Baka gusto mong sumali. Hindi na nagdalawang isip si Lando. Ito na ang pagkakataong makadagdag pera para sa utang kay Don Marcial. Bago umalis, kinuha niya ang mutya mula sa bulsa at napansin niyang kumikintab ito ng mas malakas kaysa dati. Para bang inaabangan ang pangalawang laban. Pangalawang sabak ng mahiwagang manok. Pagsapit nila sa sabungan, mas maingay ngayon kaysa dati. May ilan pang lumapit kay Lando, humihingi ng balahibo ni Siopaw o litrato daw nila. Napatungo siya sa hiya, ngunit hindi niya maitago ang tuwa. Lando, kalaban mo si Tigre ngayon, sabi ng announcer. Lumabas ang manok ng kalaban. Hindi ordinaryo. Ang tigre halimaw ng sabungan. Mapula ang mata, malalaki ang kuko at makapal ang dibdib. Galit na galit ang kilos. Habang nag-aabang pa lang, nakapatay na ito ng 2 manok sa pamamagitan ng malalakas na palo kahit hindi pa nagsisimula. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Siopaw? Walang laban yan sa tigre. Talo ngayon si Lando. Kung ako sa kanya, uuwi na ako. Hindi nagpahalata si Lando. Pero ang totoo, nanginginig ang kalamnan niya. Hinigpitan niyang hawakan ang mutya. At biglang may bumulong. Huwag kang matakot. Ang mutya na ito ay hindi para sa kasamaan, kundi para sa pag-angat ng karapat-dapat. Huminga ng malalim si Lando.
Simula ng ikalawang laban. Handa! Pitik. Agad dumatake si Tigre, ubod ng bilis. Sinundan niya ito ng 3 magkasunod na palo na kung tatama ay siguradong pipinsalain si Siopaw. Ngunit nakaiwas si Siopaw. Ganun kabilis. Parang nakikita niya ang pag-atake bago ito dumating. Gumalaw ito ng parang may sayaw sa paa, paikot at biglang umangat. Isang matalim na palo mula kay Siopaw ang bumagsak sa tuktok ng ulo ni Tigre. Tumigil ang buong sabungan. Tila nakakita sila ng multo. Dahan-dahang sumubsob ang Tigre sa lupa, hindi gumagalaw. Tapos na ang laban, panalo si Lando, sigaw ng announcer. Biglang nag-iyakan ang mga natalong sabonghero habang naguunahan ang mga pumusta kay Siopaw sa pagkuha ng kanilang malaking panalo. At sa gitna ng sigawan, lumapit si Mang Cardo kay Lando. Lando, hindi ko alam kung anong nangyayari, pero hindi na ito normal. May kakaiba sa manok mo. Pinisil niya ang balikat ni Lando. At sa tingin ko, may mas malaking mangyayari sa iyo. Habang nag-impake na sila, may lumapit na matandang lalaki. Maputi ang buhok, makinis ang suot, at may dalang mahiwagang baston. Hindi siya mukhang sabonghero. Nakatitig ito kay Lando at kay Siopaw na parang may alam sa kanila. Ikaw ba si Lando? Tanong ng matanda, malamig ang boses. Tumango si Lando. Nagmamay-ari ng manok na Siopaw? Tumango ulit si Lando. At ngumiti ang matanda. Ngiting nagbigay ng kilabot. Marami pang darating na tagumpay, pero mag-iingat ka. Dahil kapag may mutya, may mga ngahas kumuha. Napatigil si Lando. Hindi niya nasabi kahit kanino ang tungkol sa mutya. Sino ang matandang ito? Paano niya nalaman? Pero bago pa niya matanong, naglaho ang matanda sa gitna ng tao. Parang usok. Pag-uwi na may malaking tanong. Sa pag-uwi, hawak ni Lando ang malaking panalo, ngunit hindi siya mapakali. Ang mutya ay umiinit, na parabang kinakausap siya. Mag-ingat ka, Lando. Habang lumalakas ka, may lumalapit na panganib. Napahigpit si Lando ng kapit sa mutya. Hindi niya akalaing ang yaman at tagumpay na hinahangad niya ay may kapalit na panganib. Lumipas ang ilang araw matapos ang ikalawang panalo ni Siopaw. Sa bawat oras, lalong sumisikat ang pangalan ni Lando sa sabungan. Ang dating kinukutya ay ngayoy iginagalang. Ang dating mahirap ay nagsisimdang umaahon. Ngunit sa gitna ng tahimik na tagumpay, may mga matang lihim na nagmamasid. At may isang taong lalo pang nagngangalit sa galit si Don Marcial Alvarado, ang sakim na pinagkakautangan ni Lando. Isang umaga, habang pinapakain ni Lando si Siopaw, may humintong itim na SUV sa tapat ng kubo. Pagbukas ng pinto, bumaba si Don Marcial kasama ang 2 maton. Matitigas ang mga muka at malamig ang tingin. Lando, sabi ni Don Marcial habang nakangisi. Balita ko, nananalo ka na sa sabong. Napatigil si Lando. Sa dami ng tao sa sabungan, imposibleng hindi kumalat ang balita. Pasensya na po, Don Marcial. Nagbabalak po akong magbayad. Kakaunti pa lang ang kinikita pero hindi niya natapos ang pagsasalita. Biglang hinawakan ng isa sa mga tauhan ng kwelyo niya. Huwag mo kaming lokohin, Lando. Sa 2 laban mo, malaki-laki na kinita mo. Itinulak siya sa lupa. Siopaw ay biglang pumalakpak ng malakas, parang handang sumugod. Oh? Abat pati manok mo? Marunong ng manduro? Tawa ni Don Marcial. Humakbang pa ang matanda at sinabing may malamig na banta. Babayaran mo ako sa takdang oras. O pati ang manok mo kukunin ko. Mas malalim pa ang ngiti niya nang sabihing, at may mga taong interesado raw dyan sa manok mo. Baka maunahan pa kita. Pagkatapos noon, sumakay siya sa SUV at umalis. Iniwan si Lando na nanginginig hindi dahil sa takot kundi
dahil sa galit at pag-aalala. Ang muling pagbulong ng mutya. Naramdaman ni Lando ang pag-init ng mutya sa bulsa. Muli, may tinig na nagbulong. May lalaking sakim na nag-aasam. Hindi siya ang dapat mong katakutan. Napatigil si Lando. Kung hindi si Don Marcial, sino? Ngunit hindi na sumagot ang tinig. Pagpunta sa gubat, gabi, tahimik ang buong baryo. Hindi makatulog si Lando. Iniisip niya ang banta. Kaya dinala niya ang mutya at si Siopao sa gilid ng gubat kung saan sila madalas tumakbo. Pagdating doon, malamig ang simoy. May amoy ng basang lupa. At tila may bulong ng hangin na nagdadala ng kakaibang lamig. Nang biglang, sa pagitan ng mga puno may isang hugis na nakatayo. Parang tao, ngunit hindi gumagalaw. Tahimik lang, nakatitig. Nang ilapit ni Lando ang lampara, doon niya nakita isang matanda pero hindi ordinaryo. Mukha itong payat, maputla at may mahahabang kuko. Mapupulang mata at suot ang itim na balabal. Ito ang matandang nagpakita sa sabungan. Ngunit ngayon, ibang-iba ang presensya. Mas nakakatakot. Mas mabangis. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Lando, nanginginig. Ngumiti ang matanda. Ngiti na parang gutom. Ikaw at ang manok mo ay pag-aari ko dapat ngayon. Nalaglag ang lampara ni Lando. Ano pong ibig niyong sabihin? Umusad ang matanda ng dahan-dahan. Parang wala siyang tunog ng hakbang. Ang mutya ng bawang ay hindi dapat napunta sa isang tulad mo. Nanginig si Lando. Sino ba ang matandang ito? At paano niya alam ang tungkol sa mutya? Sino ka ba? Sigaw ni Lando. At doon, tumataas ang hangin. Lumalamig. Parang may biglang dumilim sa paligid. Sinagot siya ng matanda. Ako si Maestro Salvador, ang manggagaway na nangangailangan ng lakas ng mutyang hawak mo. Kinilabutan si Lando. Ang buong katawan niya ay nanigas. Ang mabilis na atake. Biglang lumundag si Maestro Salvador. Napakabilis. Parang mabangis na hayop. Pero bago pa siya makalapit kay Lando, sumalpok si Siopao sa mukha ng matanda. Pumalo ng malakas sa noo nito. Umurong ang mangkukulam na gulat. Hindi niya inaasahang may ganitong lakas ang maliit na manok. Napasigaw ito sa galit. Bata ka pa, hindi mo alam ang pinaglalaruan mo. Lumipad ang makapal na usok mula sa kanyang kamay papunta kay Lando. Ang proteksyon ng mutya. Tumama ang usok sa isang invisible na harang sa harap ni Landoisang liwanag na nanggaling sa mutya sa kanyang bulsa. Nagulat si Maestro Salvador. Iyon ba ang kapangyarihan ng mutya ngayon? Hindi pa siya dapat gising. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lando ang takot sa mukha ng matanda. At umalis ang mangkukulam sa pamamagitan ng paglahong parang usok kasabay ng banta. Babalikan kita, Lando. At sa susunod, hindi mo na ako matatakasan. Pag-uwi na may mabigat na pagninilay. Pag-uwi nila ni Siopao, nanginginig pa rin si Lando. Hinawakan niya ang mutya. At bumulong ang tinig. Habang tumitibay ka, may mga nilalang na gugustuhin kang wasakin. Pero hindi ka namin pababayaan. Napahawak si Lando kay Siopao at napabuntong hinga. Alam niya, hindi na ordinaryong laro ng sabong ang pinapasok niya. Ang laban niya ngayon ay laban ng kapalaran, yaman, at buhay. Kinabukasan ng pag-atake ni Maestro Salvador, hindi pa rin mapakali si Lando. Mabigat ang dibdib niya, parang may mabagsik na bagyong paparating. Pero kahit may takot, kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang mabayaran ang utang kay Don Marcial bago siya tuluyang mawalan ng tahanan. Habang pinapakain niya si Siopao,
Napansin niyang mas lalo itong naging agresibo ngunit mas matalino. Parang nagbabago ang enerhiya nito sa bawat araw. Tila nagkakaroon ng lakas na hindi makikita sa ordinaryong manok. At muli, nagliwanag ang mutya. Panahon na para sa pinakamalaking pagsubok, Lando. Ang labanang magpapabago ng kapalaran mo. Napalunok siya. Hindi niya alam kung handa ba siya. Pagbati ni Mang Cardo, habang nag-iisip siya, dumating si Mang Cardo sakay ng motor. Lando, may malaki kang laban mamaya. Grand Sultada. Lahat ng malalakas na manok nandoon. At ang premyo, isang malaking halaga na kayang magalis ng lahat ng utang mo. Nanlaki ang mata ni Lando. Pero malalakas ang manok doon. Baka masaktan si Siopao. Ngumiti si Mang Cardo. Hindi ordinaryo ang manok mo, Lando. Ilang laban na itong nagpamalas ng kakaiba. Kung mananalo ka dito, ibang buhay na ang tatahakin mo. Tumango si Lando ng may kaba. Ito na ang pagkakataon. Ngunit ito rin ang pinakamapanganib na laban. Ang Grand Sultada. Pagsapit nila sa sabungan, puno ng tao ang lugar. May mga taga-bayan, taga-gubat, taga-bundok. May mga kilalang sabungero at pati mga bagong mukha na ang taya ay parang bahay-bahay ang kapalit. Nagsisigawan ang lahat. Sino ang manok ng mahirap na sabungero? Si Siopao ba? Si Daap? Nako, matatalo na yan ngayon. Si Lando ay halos hindi makahinga. Ngunit nang ilabas niya si Siopao, biglang humiyaw ang ilan. Ay, yung manok na tumalo sa tigre. Yan yung may himala. At biglang nagkaroon siya ng lakas ng loob. Ang kalaban. Ang higanteng puting manok. Itinapat kay Siopao ang pinakamalaking manok sa sultada. Isang puting manok na halos doble ang laki ni Siopao. Malaki ang pakpak, makapal ang paa, at parang may pulang apoy ang tingin. Tinatawag ito ng mga tao. Higante ng Norte. Isang manok na hindi pa raw nakakatalo ang kahit sino. May 7 sunod-sunod na pagkapanalo. Matitinding palo. At nakakatakot na reputasyon. Nang makita ito ni Lando, nanigas ang kamay niya. Mang Cardo, baka hindi kaya ni Siopao. Ngunit bago pa man siya umatras, uminit ang mutya sa bulsa niya. At narinig niya ang tinig. Huwag kang umatras, Lando. Ito ang laban na magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Huminga ng malalim si Lando. Siopao, kaya natin to. Pagtatari at huling handa. Habang tinatarian ang 2 manok, tila lumalakas ang hangin sa paligid. Parang nararamdaman ng lahat na ang labang ito'y higit pa sa ordinaryong sabong. Si Higante ay nagwawala, parang gustong kumawala. Si Siopao naman ay tahimik pero matalim ang tingin. Parang isang sundalong handang pumutol ng bundok. Handa! Sigaw ng announcer. Nagtaas ng kamay ang tagapagsimula. Pitik! Simula ng laban. Sa unang iglap, umatake ang Higante ng Norte. Isang malakas na palo ang tumama kay Siopao. Aray! Sigaw ng mga tao. Patay! Tapos na! Ngunit mabilis na tumayo si Siopao. Parang hindi tinamaan. Sumunod ang 3 magkasunod na palo ni Higante, lahat ay iniiwasan ni Siopao na parang hangin. Ano yon? Hindi normal yan. May engkanto ba ang manok na yan? Lalong lumakas ang sigawan ng tao. Ang biglaang pagbabago. Napansin ni Lando na kumikislap ang mutya sa bulsa niya. Buong katawan niya ay umiinit. At ang bawat galaw ni Siopao ay nagiging mas mabilis, mas tuso, mas eksakto. Nang sumugod muli ang Higante, biglang tumalon si Siopao ng mas mataas kaysa dati, parang lumilipad. At mula sa ere tumama ang tari ni Siopao sa leeg ng Higante.
Isang palo lang. Isang tunog lang. At bagsak ang higante. Natahimik ang buong sabungan ng ilang segundo. Walang nagsalita. Walang huminga. Hanggang sa panalo si Lando at ang manok na Siopao. Sumabog ang sabungan sa sigawan. Grabe. Himala. Hindi manok yan. Engkanto. Lahat ay nanginginig. Si Lando ay napaluhod sa tuwa. Hindi niya akalaing mangyayari iyon. Ngunit may isang hindi natuwa. Sa pinakataas ng bleachers, nakatayo si Maestro Salvador. Isang pulang apoy ang nagniningas sa kanyang mga mata. Lumalakas na ang mutya. Hindi ko na pwedeng hayaang lumalim pa ang kapangyarihan nito. At sa ilalim ng kanyang balabal ay may kumikilos na maraming anino tila mga alagad na hindi tao. Matapos ang pagkapanalo ni Siopao laban sa higanting puting manok, parang sumabog ang buong bayan merkado sa balita. Ang dating mahirap na sabungerong si Lando ngayon ay binabati, kinakamayan at pinapalibutan ng mga taong dati tumutukso sa kanya. Kahit si Siopao ay parang artista, kinukuhanan ng litrato, pinapalakpakan, at minsan ay may nag-aabot pa ng pera para mahawakan lang ito. Ngunit sa kabila ng saya ng karamihan, may dalawang nilalang na hindi natutuwa. Si Don Marcial at si Maestro Salvador. Pag-uwi ng may dalang pangamba. Gabi na nang makauwi si Lando, hawak ang malaki-laking halaga mula sa Grand Sultada. Kung tutuusin, sapat na iyon para tuluyang mabayaran ang utang. Ngunit may kaba sa dibdib niya, hindi dahil sa pera, kundi sa mga taong nakatingin sa kanya na may masamang plano. Habang nag-aayos ng salapi, muling nagliwanag ang mutya. Mag-ingat ka, Lando. May 3 aninong paparating. Napahawak agad siya sa dibdib. 3? At bago pa siya makapag-isip, may malakas na pagkatok sa pinto. Hindi ito tunog ng pangkaraniwang pagbisita. Pagdating ng 3 tauhan ni Don Marcial, pagbukas ni Lando sa pinto, bumungad ang 3 malalaking lalaking katauhan ni Don Marcial. Matitigas ang muka, lalaking-lalaki ang tindig, at halatang handa siyang puwersahin. Lando, sabi ng isa, pinapatawag ka ni Don Marcial. Ngayon. Bakit? Baka pwede po bukas. Hinablot ng isa ang kwelyo niya. Hindi kami humihingi ng pakiusap. Sumulpot si Siopao mula sa gilid, tila handang manuka. At pakisunod na rin sa amin ang manok mo. Dagdag ng isa pang goon, may ngiti ng masama. Napalunok si Lando? Bakit pati si Siopao? Gusto raw makita ni Don Marcial ang singil niya. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Lando. Dinala nila si Lando sa malaking mansyon ni Don Marcial. Ang gate pa lang ay bakal na mataas, may mga gwardyang armado. Pagpasok nila sa loob, naroon ang malaking hagdan, mamahaling ilaw at mga painting ng pamilya ni Don Marcial. Parang hari ang turing sa sarili. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Don Marcial. Nakangiti. Ngiti na may halong kasakiman. Lando, mukhang swerte ka nitong mga araw. Panalo na naman ang manok mo. Hindi sumagot si Lando. Handa ka na ba sa bayad mo? Opo, dala ko po ang pera. Inabot ni Lando ang pera. Ngunit hindi iyon ang inaasahan ni Don Marcial. Tinitigan niya si Lando mula ulo hanggang paa. Lumapit at biglang sinampal ng malakas ang pera sa mesa. Hindi lang ito ang gusto ko. Nanigas ang kalamnan ni Lando. Ginoong Marcial, ano po ang ibig ninyong sabihin? Humigpit ang tingin ng matanda. Gusto ko ang manok mo. Bumigat ang dibdib ni Lando. Hindi ko po pwedeng ibigay si Siopao. Isang suntok mula sa tauhan ang tumama sa tiyan niya. Napaluhod si Lando.
Hindi ka ba nakakaintindi? Sabi ni Don Marcial. Kung talaga'y gusto mong mabuhay, ibigay mo sa akin ang manok mo. Sa akin bagay ang ganitong klaseng swerte. Nanginig ang kamao ni Lando. Paano niya ibibigay si Siopaw? Hindi lang basta manok ito, kaibigan niya. Kasama niya sa paghihirap, protektor niya at may mutyang umaasa sa lakas nito. Pero ni hindi man lang hinintay ni Don Marcial ang sagot. Kinuha niya ang baril mula sa mesa at itinutok sa harapan ni Lando. Ibibigay mo ba ang manok o buhay mo ang mawawala? Tahimik ang buong mansyon. Namalas ni Lando ang tunay na kasakiman. At bago pa siya makagalaw, isang malakas na ulan at pagpatay ng ilaw, biglang kumulog ng malakas. Sumabog ang isang kidlat malapit sa mansyon. At namatay ang lahat ng ilaw. Madilim. At sa dilim, may gumagalaw. 1, 2, 3 anino. Hindi tauhan ni Don Marcial. Hindi tao. Lando ay napahawak sa mutya. Mainit. Sobrang init. At biglang nagsalita ang tinig. Lando, huwag kang kikilos. Ang paparating, hindi galing dito. Si Don Marcial at mga tauhan niya ay nagulat. Nagtatakbuhan. Sino yon? Sigaw ng gwardya. Merong tao sa loob. Bulalas ng isa. Pero hindi iyon tao. Pagpapakita ng mga aninong alagad. Sa gitna ng dilim, unti-unting nagpakita ang 3 malalaking anino mapayat. Mahahaba ang galamay, may pulang mata. Mga nilalang ni Maestro Salvador. Napasigaw ang isang goon. Anong hayop yan? Ngunit hindi sila nakapaghanda. Sa isang iglap tinulak ng isa ang gwardiya sa pader. Isang tauhan ni Don Marcial ang hinagis na parang laruan. At si Don Marcial mismo ay napaatras, nanlalamig ang balat. Anong mga demonyo kayo? Ang mga anino ay lumapit kay Lando at halos sabay-sabay nagsalita. Ibibigay mo sa amin ang mutya o ipapahamak ka namin. Napalunok si Lando. Hindi niya alam kung tumatakbo ba siya o luluhod. Pero bago makalapit ang isa, kumislap ang mutya. Isang malakas na liwanag ang kumalat sa buong mansyon. Napaatras ang mga nilalang. Sumisigaw. Nasusunog sa liwanag. Nanghihina, ngunit buhay pa. At doon, lumitaw ang malamig na boses ni Maestro Salvador sa hangin. Lando, hindi ka makakatakas sa akin. At naglaho ang mga nilalang. Iniwan si Don Marcial na nakaluhod sa sahig. Takot. Nanginginig. At si Lando ay nakatayo sa gilid, hingal na hingal. Niyakap ni Lando si Siopaw habang lumalabas ng mansyon. Hindi na dapat siya manatili sa baryo. Hindi lang tao ang kalaban niya ngayon kundi halimaw at mangkukulam. At sa unang pagkakataon, sinabi niya sa sarili, kailangan kong lumakas. Kailangan kong maintindihan ang mutya. Kung hindi, mamamatay ako. Pagkatapos ng kaguluhan sa mansyon ni Don Marcial, nagmadaling umuwi si Lando kasama si Siopaw. Malakas ang ulan. Humahampas ang hangin, ngunit hindi na niya alintana. Tanging nasa isip niya ay isang tanong. Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko, ang manok ko, at ang mutya? Kahit ang mutya mismo, na kanina'y kumikislap sa sobrang lakas, ay tila humihinga ng mabagal ngayon. Parang napagod din sa paglaban. Pagdating sa kubo, basang-basa si Lando. Pinahiga niya ang manok, pinunasan nito ng tuyong damit at umupo sa tabi nito. Hindi mapakali. Ang gabi ng kaguluhan, habang nakaupo si Lando, biglang kumalabog ang bintana. Halos mapalundag si Lando sa takot. Dinampot niya ang lampara, dahan-dahang lumapit sa bintana at nang buksan isang matandang babae. Payat, nakaitim, balabal ang suot
at may hawak na lumang tungkod. Mahahaba ang buhok na puti at kulubot ang balat. Matalim ang tingin ngunit hindi masama. Hindi niya ito kilala. "Ikaw ba si Lando?" tanong ng matanda. "Oo po." Tahimik itong pumasok kahit hindi pa siya inaanyayahan. "Nakuha mo na ang atensyon ng napakaraming nilalang, pati ng panganib," sabi nito habang tinitingnan ang mutya sa mesa. Napatayo si Lando sa kaba. "Sino po kayo?" Tumikhim ang matanda. "Ako si Aling Ditas. Dati akong mangkukulam." Nalaglag ang panga ni Lando. Umupo si Aling Ditas sa sahig at tinitigan si Siopaw. "Matagal na akong tumigil sa paggawa ng masama. Hindi ko ginamit ang kapangyarihan para sa kapahamakan. Pero kilala ko si Maestro Salvador at alam ko na ikaw ang susunod niyang biktima." Lumapit siya kay Lando. "Ang mutyang hawak mo, hindi ordinaryo. Hindi yan basta mutya ng swerte. Iyan ay mutya ng bawang. Ang pinakamakapangyarihang proteksyon laban sa dilim, sa sumpa at sa halimaw." Hindi pa rin makapagsalita si Lando. Parang bata na nakikinig sa alamat. 300 taon nang pinagtataguan ng mga engkanto at babaylan ang mutyang iyan. At noong tumama ang kidlat, ikaw ang napiling paglingkuran. Pinisil ni Lando ang mutya. "Pero bakit ako? Mahirap lang ako. Walang alam sa ganyang hiwaga." Ngumiti si Aling Ditas. "Dahil ang mutya, hindi pumipili ng maraming pera. Hindi ito lumalapit sa sakim. Lumalapit ito sa tao na may mabuti at tapat na puso, kahit mahirap." Tumikim si Aling Ditas. "Pero hindi ikaw ang hinihintay ni Maestro Salvador. Ang mutya ang gusto niya." "Bakit po?" "Kapag nakuha niya ang mutya, makakalikha siya ng mga nilalang na mas malakas kaysa sa ngayon at magagawa niyang pasunurin ang buong hilaga. Kaya dapat kang lumayo at matuto." Kinabahan si Lando. Teka, paano kung sumunod siya dito?" Ngumiti si Aling Ditas. "May proteksyon ang mutya at may alam akong lugar na hindi kayang pasukin ng masasamang espiritu." Napatayo si Lando. "Saan po iyon?" "Sa lumang puno ng bawang sa liblib na bahagi ng kagubatan. Doon tayo pupunta bukas. Doon mo mauunawaan kung bakit napili ang manok mo at ikaw." Habang nag-uusap sila, dahan-dahang tumayo si Siopaw. Parang may nararamdaman itong kakaiba. Lumapit ito kay Lando. Tumuka ng kaunti sa kamay niya. Hindi para saktan, kundi parang may ibinibigay na mensahe. "Iba ang nilalang na iyan," sabi ni Aling Ditas. "Hindi simpleng manok si Siopaw. May lakas siyang nakatali sa mutya, kaya siya lumalakas sa bawat laban." Napatingin si Lando kay Siopaw. "Kaya pala, ngunit tandaan mo, mas lalakas kayo, mas lalong lalapit sa inyo ang kasamaan." At habang sinasabi ito ni Aling Ditas, may narinig silang malabong alulong mula sa labas ng kubo. Mahabang ungol. Mapanganib. Hindi pangkaraniwan. Parang hindi aso. Hindi tao. Hindi rin hayop. Tumayo si Aling Ditas. "Nakita na nila ang bakas mo. Kailangan nating magmadali." Biglang gumalaw ang mga anino sa labas. May 3 anino na gumagapang mula sa lupa. Mabibilis. Mabubangis. "Lando," bulong ni Aling Ditas. "Huwag kang lalapit sa bintana." Ngunit huli na. Pumutok ang bintana. Lumundag papasok ang isang nilalang itim, mahaba ang braso, matulis ang ngipin at humahalimaw ang mata. Sumigaw si Lando. Tumalon si Siopaw sa gitna, pumalo sa mukha ng nilalang. At biglang nagliyab ng liwanag ang mutya. Tumatakbo na sila papalapit, isa ito sa mga alagad ni Maestro Salvador. Kinabahan si Lando. "Anong gagawin natin?" Ngumiti si Aling Ditas, tinataas ang tungkod niya. "Ngayon,
ipapakita ko kung bakit ako tinawag noon na huling mangkukulam ng hilaga. At biglang sumabog ang puting apoy mula sa sahig. Kumilos si Siopao. Kumikintab ang mutya. At nagsimula ang unang totoong labanan ng liwanag at dilim. Sa loob ng maliit na kubo ni Lando, sumiklab ang unang matinding banggaan ng liwanag at dilim. Ang unang nilalang ni Maestro Salvador ay nakalundag papasok, sinisira ang kalahating dingding. Mahaba ang galamay nito, nakalawit ang matutulis na kuko, at ang mata ay pulang-pula na parang naglalaway sa kasamaan. Si Lando ay napaatras, nanginginig. Si Siopao naman ay nakaangat ang dibdib, handang sumugod. Si Aling Ditas ay nakatayo, hawak ang tungkod at tila hindi natitinag. Biglang kumislot ang tungkod ni Aling Ditas. Sumabog ang puting apoy mula sa dulo nito at pumalibot sa kubo. "Bantay bawang, magpakita ka!" sigaw ng matanda. Sa iglap na iyon, may umusbong na bilog na liwanag sa sahig, halos sinlaki ng palanggana. Ito'y nagmistulang inscription, ukit na hindi mula sa tao. Pumasok sa mata ni Lando ang isang pangalang lumitaw sa apoy. "Bantay bawang ng hilaga." Umalingaw-ngaw ang halakhak ng nilalang. "Hindi ka nababalik sa umaga, tao." At sumugod ito kay Lando. Isang puting kidlat ang tumama sa katawan ng nilalang. Nanggaling ito sa tungkod ni Aling Ditas. Umatras ang halimaw, nanginginig ang galamay. "Hindi ka pa rin nagbabago, Ditas. Hinahawakan mo pa rin ang apoy ng kabutihan." Napaatras si Lando. "Kaya mo po ba siyang pigilan?" Ngumiti ng mapait si Aling Ditas. "Isa pa lang ito, Lando. Marami pang paparating." Biglang pumalibot ang liwanag mula sa bulsa ni Lando. Dahan-dahang lumabas ang mutya at lumutang sa hangin. Nagmistula itong maliit na araw sa loob ng kubo, nagbibigay ng puting liwanag. At mula rito, isang tinig ang nag-usap diretso sa isipan ni Lando. "Panahon na, palayain mo ang kapangyarihan ng kasama mo." Natigilan si Lando. "Kapangyarihan? Ano ang ibig mong..." Ngunit bago pa niyang matapos, tumalon si Siopao sa gitna ng kumukurap na sigaw ng hangin. Ang katawan nito ay kumintab ng malakristal na liwanag. Parang may nakabalot na kalasag sa balahibo nito. At paglapag niya sa sahig, nanginginig ang lupa. Tumayo si Siopao ng tuwid, mas matikas, mas mabigat, mas mabilis. "Kaka..." Ang palahaw ng manok ay naging parang sigaw ng mandirigma. Sumugod ang nilalang kay Lando pero sinalubong ito ni Siopao. Isang napakalakas na palo ang sumalpok sa mukha ng halimaw. Nalusaw ang balat nito, tila sinunog ng asin at liwanag. Napasigaw ang nilalang. "Ano to? Ano ang kapangyarihan ng manok na ito?" Sinigawan ito ni Aling Ditas. "Mutya ng bawang ang nagpalakas sa kanya. Wala kang panalo dito." Si Lando ay tulala. Hindi makapaniwalang ang maliit na Siopao na kanyang palaging nilalakad at pinapakain ng mais ay biglang naging mandirigma ng liwanag. Galit na galit ang halimaw, sumugod ito gamit ang dalawang galamay, handang hatiin si Lando sa gitna. Ngunit muling humarang si Siopao. Tumama ang dalawang galamay sa invisible shield na nanggaling sa mutya. Nanginginig ang shield, ngunit hindi bumigay. Si Lando nanlumo. "Hindi ko kayang panoorin to. Mapapatay si Siopao." Ngunit pabulong na umalingaw-ngaw ang tinig ng mutya. "Hindi mo siya mamamatay. Pinili siya ng liwanag." Tumalon si Siopao ng napakataas, halos sumabot sa kisame ng kubo. Sa ere, tila nagkaroon siya ng pakpak ng liwanag. At mula roon, isang huling palo ang binitawan niya diretso sa dibdib ng nilalang. Napuyak ang nilalang. Nalusaw ito na parang usok na may halong abo.
Naiwan lamang ang amoy ng nabubulok na kahoy at natapos ang laban. Huminga ng malalim si Lando. Lumuhod siya, yakap si Siopao na humihingal ngunit buhay na buhay. Siopao, salamat, salamat. Lumapit si Aling Ditas. Lando, anya, ngayon mo na nakita ang tunay na likas na kapangyarihan ng mutya. At ang unang anyo ng lakas ni Siopao. Unang anyo? Napatingin si Lando. Tumango si Aling Ditas. 3 anyo ng kapangyarihan ang ibinibigay ng mutya. Anyo ng lakas ang nagpadagdag ng lakas kay Siopao. Anyo ng proteksyon ang nagbibigay ng kalasag laban sa masamang nilalang. Anyo ng liwanag ang pinakahuling anyo. Ang anyong hindi pa naigigising. Napaigtad si Lando. At bakit? Parang hindi ito ordinaryong mutya ng swerte? Pumikit si Aling Ditas. Dahil ang mutyang hawak mo ay isang sinaunang agimat na nilikha ng pinakamakapangyarihang babaylan. Ito ang mutyang kayang pumatay ng demonong tulad ni Maestro Salvador. Nanlamig si Lando. Kaya pala, tayo ang pinupuntirya niya. Tumango si Aling Ditas. At hindi pa ito ang huli. Ngayong nasugatan ang isa sa kaniyang alagad, lalong magngingit-ngit si Maestro Salvador. At bago pa makasagot si Lando may malakas na ugong sa labas. Isang halimaw muli. Mas malaki. Mas mabangis. At hindi isa, kundi maramihan. Sumiklab ang hangin sa paligid ng kubo. Ang lupa ay nagnginggit-ngit, tila may gumagayak na mabigat na puwersang papalapit. Si Lando ay napatras habang niyayakap si Siopao, at si Aling Ditas ay nakatayo sa gitna ng kubo, hawak ang tungkod, pinapakinggan ang panginginig ng paligid. Hindi isang halimaw ang papalapit. Hindi 2. Hindi 3, marami. Para silang hukbo ng dilim. Sa labas, naririnig nila ang paggasgas ng mga kuko sa lupa, ang mababagal na paglakad at ang tila pag-ungol ng sugatang halimaw. Nang sumilip si Lando sa siwang ng dingding 10 aninong nilalang. Makakapal ang balat, mahahaba ang galamay at lahat ay may pulang mata. Ito ang hukbo ng dilim. Ang mga alagad ni Maestro Salvador na pinakawalan upang kunin ang mutya ng bawang. Lumapit ang isa sa dingding at kumamot dito gamit ang mahahabang kuko. Parang nagpipilit sumira. Wala tayong laban sa ganyan karami. Bulalas ni Lando, nanginginig ang tinig. Ngunit kalmado si Aling Ditas. Hindi sila pwedeng basta makaabot sa mutya kung hindi pagising ang huling anyo. Huling anyo? Tanong ni Lando. Tumango si Aling Ditas. Ang anyo ng liwanag, ang pinakamakapangyarihang kakayahan ng mutya ng bawang. Kaya nitong tunawin ang kahit pinakamakasamang nilalang. Paano po ito gigisingin? Tanong ni Lando. Tumitig si Aling Ditas sa kanya. Dapat magising ito dahil hindi para sa sarili mo, kundi para sa ibang buhay na dapat mong protektahan. Napalunok si Lando. Walang ibang buhay na mas mahalaga ngayon kay Siopao. Nabasag ang kalahati ng dingding. Tumilapon ang mga kawayan. Naglundagan papasok ang 3 halimaw habang ang 7 ay pumalibot sa labas, naghahanap ng pagkakataon. Nagiyawan ang mga nilalang na parang nagdidiluktok. Ibigay mo lamang ang mutya. Nanginginig ang kubo. Naglabas ng isang malaking bilog na sigaw ng puting apoy si Aling Ditas. Tumama ito sa 2 halimaw. Napaurong ang mga ito. Sumisigaw dahil tinatamaan ng liwanag. Ngunit mabilis na nakarecover ang isa at sumugod papunta sa matanda. Halos tamaan si Aling Ditas nang tumalon si Siopao sa ere, mas mataas kaysa dati. Uminit ang katawan nito, kumislap ang balahibo na parang kristal at mula sa kanyang mga mata ay nagkaroon ng puting sinag. Isang malakas na palo ang tumama sa mukha ng halimaw.
Nalaglag ito sa lupa, nanginginig, halos di na makabangon. Si Lando ay napanganga. Siopaw, nagiging mas malakas ka pa. Ngunit hindi sila nag-iisa. 3, 4, 5 pang halimaw ang pumasok. Parang bumabaha ng dilim sa loob ng kubo. Habang tumatagal, mas lalong humihina ang liwanag ni Aling Ditas. Ang tungkod niya ay nanginginig. Lando, kailangan mong ilabas ang mutya. Ngayon. Kinuha ni Lando ang mutya mula sa bulsa. Pagkahawak niya, uminit ito ng sobra. Parang nag-aapoy pero hindi nasusunog ang palad niya. At biglang, kinagat ng isang halimaw ang braso ni Lando. Napaangat siya sa sakit, napabitaw sa mutya. Ang mutya ay gulong tumilapon sa gitna ng sahig. Tila nagdilim ang hangin. Halos magsaya ang mga halimaw. Mutya, sa wakas. Habang papalapit ang 3 halimaw sa mutya, may bumulong sa hangin. Hindi ka dapat basta humawak ng sagradong bagay. Kung hindi ka handa. Lumingon si Lando. Hindi iyon si Aling Ditas. Hindi rin si Maestro Salvador. Ang boses ay nanggaling sa mismong mutya. At biglang nagliwanag ang buong kubo. Sumisigaw ang mga halimaw sa sakit, parang sinusunog ng araw. Ngunit ang liwanag ay hindi lamang basta liwanag, may hugis. Sa mismong gitna ng sahig, mula sa mutya, may nabuo. Isang aninong hugis tao, nakaputing balabal, may hawak na sibat na may dulo ng bawang. Matingkad ang mukha, malamig ang mata, at ang katawan ay purong liwanag. Ito ang bantay bawang. Ang bantay ng mutya. Ang espiritong tagapag-ingat. Napatulala si Lando. Si Aling Ditas ay napaluha. Matagal na kitang hinihintay. Bantay bawang ng hilaga. Bulong ni Aling Ditas. Tumayo ang bantay bawang. At sinabi nito, ihaharang ko ang dilim. Ngunit ikaw, Lando, ikaw ang pipili kung magigising ang huling anyo ng mutya. Tumitig ang espiritu kay Lando. Handa ka na ba maging tagapagdala ng liwanag? Hindi pa nakakasagot si Lando nang biglang sumugod ang hukbo ng halimaw at ang bantay bawang ay naghanda ng sibat ng liwanag. Ang buong kubo ni Lando ay halos mawasak sa lakas ng liwanag na nanggaling sa mutya ng bawang. Humaharurot ang hangin sa loob, nanginginig ang lupa sa bawat hakbang ng mga halimaw na pilit lumalapit. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang bantay bawang, hawak ang sibat na tila yari sa purong liwanag. Sa likod niya ay si Siopaw, nakataas ang pakpak, at si Lando na halos manginig sa kaba ngunit pinipilit maging matatag. Sa labas ng kubo, unti-unting namuo ang itim na alapaap. Lumalalim ang dilim. Tumitindi ang lamig. At mula roon, bumaba ang isang nilalang na may pulang mata, mahaba ang balabal at may bakas ng demonyo sa presensya. Dumating na si Maestro Salvador. Sa bawat hakbang niya, parang lumuluhod ang lupa. Sa bawat hinga niya, may usok na itim na sumisingaw. Lando, lumalakas ka nga. Ngunit hindi mo pa rin kayang hawakan ang kapangyarihan ng mutya. Tinuro niya si Lando gamit ang manipis na daliri. Ibibigay mo ba ito sa akin ng mapayapa? O kukunin ko ito sa dugong paraan? Napatayo si Lando, hawak ang mutya sa palad. Hindi ko ibibigay ang kahit sino sa inyo. Hindi ito para sa kagaya mo. Ngumisi si Maestro Salvador. Kung gayon, mamamatay kayong lahat. Sumugod ang isang halimaw kay Lando, kalamay na parang sibat ngunit sumalubong ang bantay bawang. Tumama ang sibat ng liwanag sa ulo ng halimaw. Nalusaw ito agad, parang kandilang natutunaw. Ang iba ay umatras, nanginginig. Ngunit hindi natawa si Maestro Salvador. Hindi sapat ang espiritu ng bantay bawang.
Hindi siya sapat para harapin ang buong hukbo ko. Pumalakpak siya ng mabagal. At mula sa lupa ay sumulpot ang 4 pang halimaw. Mas malalaki. Mas mababagsik. Sige, ipakita niyo sa akin ang tunay na kakayahan ng mutya ng bawang. Nagsalpukan ang hukbo ni Maestro Salvador laban sa liwanag ng bantay bawang. Sumasabog liwanag sa bawat tama ng sibat. Umuugong ang halakhak at ungol ng mga halimaw. Si Siopaw ay mabilis na sumasalungat sa maliit na halimaw, pumapalo gamit ang tari na kuminang sa liwanag. Ang maliit na kubo ay naging parang templo ng pakikipaglaban ng engkanto. Sa gitna ng lahat, si Lando ay hawak ang mutya, kumikintab, umiinit at tila nagmamadali. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Bumulong ang mutya kay Lando. Handa ka na ba, Lando? Tumulo ang luha sa mata ni Lando. Oo, para sa kanila. Para kay Siopaw. Para kay Aling Ditas. At para sa lahat na umaasa sa liwanag. At inilagay niya ang mutya sa dibdib niya. Om! Sumabog ang napakatingkad na ilaw. Tinakpan nito ang buong kubo. Naligo sa puting liwanag ang mga halimawang ilan ay nasunog, ang iba ay tumakas. At nang humupa ang liwanag, may nagbago. Si Lando ay nakatayo, hindi na nanginginig. Nakabalot sa kanya ang mahina ngunit matatag na aura ng bawang. Ang mata niya ay nagliwanag saglit. At ang mutya ay hindi na lamang mutya. Ito ay nagmistulang agimat na nakadikit sa kaniyang katawan. Galit ang pumuno sa mukha ni Maestro Salvador. Hindi ko papayagan na ikaw ang maging tagapagdala ng mutya. Ako ang karapat-dapat. Ako ang pinakamalakas na mangkukulam ng hilaga. Tumalon siya sa ere, lumipad sa gitna ng dilim at apoy. Itinaas niya ang kamay at isang itim na kidlat ang bumagsak nakadirekta sa dibdib ni Lando. Ngunit lumitaw ang bantay bawang, hinarang ang kidlat ng buong lakas. Umatras si Maestro Salvador, hindi makapaniwala. Imposible, walang taong maaaring humawak ng kanyang lakas. Humakbang si Lando. Tumingin siya sa kanya, diretso sa mata. Hindi ako ang malakas, kundi ang kabutihang ipinagtatanggol ko. Sumuntok si Lando sa ere at mula roon ay kumawala ang pinakamabagsik na liwanag mula sa mutya. Tinamaan si Maestro Salvador diretso sa dibdib. Sumigaw ito. Umalingaw-ngaw ang buong bundok. Arga! Hindi ako maaari. Hindi. Ako matat. At unti-unti siyang nalusaw. Nagmistulang usok na dinala ng hangin at kasabay nito nalusaw din ang natitirang mga halimaw. Naglaho ang dilim at naiwang nakaluhod si Lando, humihingal. Sa tabi niya ay si Siopaw, masugatan ngunit buhay. At si Aling Ditas, nakangiti, humahawak sa kanyang balikat. Tahimik ang buong paligid. Wala nang sigaw, wala nang halimaw. Tanging ang amoy ng nasunog na abo at singaw ng liwanag ang naiwan. Lumapit ang bantay bawang kay Lando. Maraming salamat, tagapagdala ng mutya. Simula ngayon, ikaw ang magiging bagong tagapag-ingat ng mutya ng bawang. Tumango si Lando, may luha sa mata. Hindi ko ito gagamitin para sa masama. Ngumiti ang espiritu. Alam ko, kaya ikaw ang napili. At unti-unting naglaho ang bantay bawang pabalik sa loob ng mutya. Siopaw ay umurong sa tabi ni Lando, sumiksik sa kanyang pantalon. Tapos na ang dilim, Siopaw, sabi ni Lando. Naipanalo natin ang laban. Lumipas ang ilang buwan mula nang magwakas ang laban-laban kay Maestro Salvador. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo, ngunit hindi kailanman nawala ang mga bakas ng himalang naganap sa loob ng munting kubo ni Lando.
mga bakas na alam lamang ng iilan at nanatiling sikreto mula sa mga taong hindi handang umunawa. At sa gitna ng lahat ng ito, nagbago ang buhay ni Lando nang hindi na niya namalayan. Ang dating baryong kinatatakutan dahil sa madilim na engkanto ay ngayon naging mas mapayapa. Ang mga hayop ay hindi na natatakot lumapit sa bukid. Ang mga tao ay hindi na nagigising sa alulong ng nilalang sa gabi. At ang hangin ay hindi na kasing bigat at lamig tulad ng dati. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga taga-bayan merkado ang tunay na kapayapaan. At ang dahilan nito ay ang mutyang nasa pag-iingat ni Lando. Hindi na si Lando ang mahirap na sabongherong laging talo. Hindi na siya ang nilalapastangan. Hindi na siya ang takot maglakad sa kalye dahil baka singilin ng mga mayayabang. Siya na ngayon ang pinakaginagalang na sabongero sa lalawigan. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa kabutihang loob at tapang niyang pinakita laban sa kadiliman. Nabayaran niya ang lahat ng utang, pati na ang interes na minsang nagpalubog sa kanyang pamilya. At si Don Marcial, never na ang nangalipusta pa. Sa katunayan, umiwas pa sa kanya dahil alam niya na may nagbabantay kay Lando na mas malakas kaysa sa kanya. Si Siopaw ay naging alamat. Hindi lamang sa sabungan kundi sa buong bayan. Tinawag siyang ang mandirigmang manok, tagapagtanggol ng mutya, manok ng liwanag. Tuwing may laban, hindi lamang panalo ang dala nito kundi inspirasyon sa mga mahihirap na sabongero na tulad ng dating Lando. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi sinusunggaban ng mutya ang kahit anong laban. Kung minsan ay hindi sinasalihan ni Lando ang mga maliliit na sultada para hindi magmukhang mapang-abuso ang kapangyarihang hawak nila. Isang dapit hapon, habang naglalakad si Lando sa gubat kasama si Siopaw, biglang kumalabit ang mutya sa bulsa niya. Naramdaman niya ang init nito, ngunit hindi gaya ng dati. Mas banayad, mas payapa, at may boses na muling bumulong. Natupad mo ang tungkulin mo, Lando? Panahon na para magbalik ako sa pinanggalingan ko. Napakurap si Lando. Anong ibig mong sabihin? Kailangan pa kita. Ngunit hindi sumagot ang mutya. Sa halip, nagliwanag ito munti, malumanay, parang ilaw ng diwata. Lumipad ito mula sa palad ni Lando patungo sa gitna ng kagubatan, kung saan may malaking punong kakawate. At dahan-dahan itong naglaho na parang naging isang bulaklak na nawala sa hangin. Nakanganga si Lando. Natulala. Niyakap niya si Siopaw. Tapos na. Ang tungkulin natin. Bulong niya. Ang mutya ay bumalik sa kalikasan ngunit iniwan nito sa puso ni Lando ang lakas, tapang at liwanag na hindi na mawawala. Gamit ang naipon niyang pera at tulong ng mga mamamayan, nagtayo si Lando ng bagong bahay hindi marangya, ngunit mas maayos, mas maluwag at may lugar para kay Siopaw. Lumikha rin siya ng isang maliit na bahay sabungan kung saan nagtuturo siya sa mga batang sabongero tungkol sa disiplina, kabutihan at paggalang sa buhay. Hindi niya itinuturo ang tungkol sa mutya dahil alam niyang hindi ito para sa lahat. Ngunit tinuturo niya ang aral na mas mahalaga pa sa anumang kapangyarihan. Ang tunay na lakas hindi nakukuha sa agimat o mutya, kundi sa puso na marunong maging tapat at mabuti. Sa huling tagpo ng kanyang buhay bilang tagapagdala ng mutya, naglakad si Lando sa pilapil kasama si Siopaw. Mahinahon ang hangin, mapayapa ang kalangitan. At sa paglingon niya sa gubat kung saan naglaho ang mutya, napangiti siya. Kung may dumating mang bagong dilim, bulong niya, handang-handa na kami. Sa tabi niya, nagpalakpak ng pakpak si Siopaw, tila sumasang-ayon. At sa labas ng tanaw, sa pinakailalim ng kakawate,
May munting liwanag na kumikislap palatandaan na ang mutya ng bawang ay hindi tuluyang nawala. Naghihintay lamang sa susunod na pusong karapat-dapat. Wakas,